Dr. Justin Patricia Baisa, practicing OBGYN, specializing in ultrasound. So I'm an ultrasound subspecialist. So, iba-iba. So, di ba, in a pregnancy, we have different trimesters. So, first trimester pa lang, una nilang sasabihin, Doc, I feel nauseous, I want to vomit, hirap ako matulog, and then epigastric pain. Pero, as the pregnancy moves along, second trimester, third trimester, doon na pumupunta yung, Doc, ang bigat na ng tiyan ko, sumasakit na yung bigod ko. So, aside from that, andun pa rin yung epigastric pain. So, yun yung mga nararamdaman nila. Pero, more on, yun nga, back pain din. Masakit talaga sa likod yung pagbubumis. So, specifically, kaya talaga nausea, vomiting, at gastric pain. It's because of the pregnancy hormone, specifically the progesterone. So, yun yung mga nagkakos nun. Pero yun nga, as the pregnancy moves along, pag lumalaki na si baby, nagkaka-back pain ng patient kasi syempre, lumalaki na si baby, bumibigat na. So, yun yung mga cause ng pain niya. I usually advise them to wear maternity belt. So, this maternity belt, it lifts up the belly, and yun nga, aside from the, naka-ganun lang si belly, so, may added support din para naka-strap siya hanggang likod. Pero during, habang nag-rest sila, maganda rin kung well-supported yung back nila habang nakahiga sila. It's very important. So, dito pumapasok yung mga magagandang pillow na hindi lang siya yung usual natin na pillow. Meron din tayong mga pregnancy pillow na available. So, ang maganda doon is, aside sa nakakasupport siya sa mismong pregnancy belly, maganda rin yung support niya sa likod. So usually, we advise our patients na kapag matutulog sila, side lying. Kasi syempre mahirap na nakadapa, hindi naman pwedeng mapipik si baby. Hindi rin pwedeng nang nakasupine lang, ibig sabihin yung flat lang sa back mo. Kasi minsan, mahirap ka na rin huminga. Okay? So kapag naka-side ka, hindi rin enough yung support ng naka-side ka lang, nang walang pillow sa likod mo. So maganda rin na meron ka rin enough support, firm support sa likod para habang naka-sideline ka, mas may balance ka. Ayun nga, mas firm siya, so mas okay yung support niya. Parang hindi siya flimsy. Kapag ginamit, at ang maganda sa kanya, meron siyang specific sizes, right? So, when I was asked what my height is and my build, nung dumating yung pillow, I realized na okay nga, na parang customized siya sa weight and sa height ng patient. Kasi, masusupport niya from back hanggang baba, hanggang leg. So, kung nahilig ka mag-sideline, tapos idadantay mo yung leg mo, okay siya, and at the same time, meron kong support sa likod. And then yun nga, since payo siya, meron ka rin for the head. Well, right now, kasi I'm not pregnant, hindi naman ako masyado nagbaback pain. Pero I am imagining if this was used by a pregnant patient, magiging malaking tulong siya. Pag hindi buntis, yes, okay din siya. Actually, ang gumagamit ko ngayon is yung 5-year-old daughter ko. So gusto niya. Kasi nga, parang siyang, ang tawag niya, my castle. Kasi nga, parang enclosed siya. So, ako rin, pag di niya ginagamit, ako yung gumagamit. Okay naman siya. When a patient says na hirap siya matulog, I advise pregnancy pillow. So, aside from the usual na diet, na syempre huwag masyadong mag-carb loading kasi gusto mo yung growth ni baby is tama lang. Light to moderate exercise. Okay? Hindi yung sobrang heavy lifting, not strenuous activities. Kasi kapag hindi rin naiinat-inat yung buto, sasakit din yung back. And at the same time, good support kapag natutulog.